Parang hindi kumpleto yung season ng Clippers kapag walang injury yung kanilang major star. Biglang umalis si Kawhi nung mid-game versus Minnesota. Actually second quarter yon, na lumamang pa nun ng Clippers ng 49-30 nung mid-second quarter na umabot pa yung lamang sa 22 points. Pero nung second half, nabaliktad ng Minnesota yon at sila naman ang lumamang ng malaki, natapos yung game sa 118-100. 37 points at 8 rebounds para kay Anthony Edwards. Samantalang sa Clippers, si Paul George merong 22 points. Si Kawhi naman ang unang ni-report sa kanya kaya siya umalis ng court at pumunta ng locker room dahil hindi siya naging komportable noon nung nakaupo or umuupo siya. Pinauwi agad noon si Kawhi para makapagpahinga. Ang sinabi noon ni Coach Tyronn Lue, 2 days nang sumasakit yung likod ni Kawhi at nung game nila sa Minnesota, nag-shoot around muna siya bago pinalaro para malaman kung healthy nun si Kawhi. Ang initial na naging report sa injury ni Kawhi ay back spasm. So depende na lang kung anong klaseng injury yon. Sinabi din sa report na thoracic back spasm ang nangyari kay Kawhi. So nung tiningnan ko sa medical website, hindi naman malala yung injury pero kailangan magpahinga. Ito nga lang yon, ang Clippers ay may history na tinatago yung injury ni Kawhi katulad nung mga nakaraang taon, lalo na nung nakaraang playoffs na matagal sinabi kung ano ba talaga ang naging injury ni Kawhi sa tuhod kaya hindi naglaro ng ilang game sa series nila versus Phoenix Suns. Bukod sa back spasm ni Kawhi, hindi alam kung merong pang ibang injury siyang iniinda. Before All-Star, nadali talaga si Kawhi noon ng hip adductor injury. Nangyari din yon sa game ng Minnesota noong February 12. Bago naman yung game sa Minnesota ngayong March, naka day-to-day status si Kawhi dahil sa groin injury. So di umano naging resulta rin yun nung naging injury niya nung last February 12 dahil nga sa hip adductor strain. Kung ibabase kasi yon sa report dati, actually 1 buwan yun ngayon. Ang naging hip injury ni Kawhi, magkokos talaga yon ng groin injury or kailangan ni Kawhi na magpahinga ng ilang buwan. Posible pa nga maging season-ending injury ni Kawhi yun. Base din sa medical website, ang hip adductor injury, 12 to 16 weeks ang recovery. Depende na lang kung gaano katindi yun. At alam din ng mga fans na minsan tinatago talaga ng Clippers kung ano talaga ang injury ni Kawhi. At least yung Clippers nakapagpondo ng panalo, kaya kahit merong injury yung mga players, pwede nilang mamanage yun. So magkakaroon ng 2 araw na pahinga ang Clippers bago maglaro ng road games versus Bulls tapos back-to-back yun sa New Orleans. Hindi pa alam kung maglalaro nun si Kawhi. So ito pa yon. Naalala ko tuloy yung sinabi ko dating hindi pa nakakamintis ng game si James Harden ngayong season dito sa Clippers. Mukhang mangyayari yon dahil si James Harden meron ding iniindang injury sa balikat. Ito ay nakuha niya pa nung last game sa back-to-back nila versus Bulls at Bucks. Sinabi rin ni Harden sa interview na titingnan niya muna kung makakalaro siya sa back-to-back game na yon. Si Paul George meron ding iniindang injury sa tuhod kaya hindi sila nakalaro ni Kawhi nung nakaraang game. Kahit sa mga write-up sinabi na to natalo talaga ang Clippers sa schedule. Since All-Star break, 3 set ng back-to-back games na ang Clippers. Meron pa silang natitirang 4 na set. 2 pa ngayong March at 2 pa sa April. Ang Clippers ay kailangan pa ng nasa at least 6 hanggang 7 panalo para at least makasecure ng top 6. Ang lamang nila sa number 7 ay 4-4 record, 8 games pa. Kaya sa mga natitirang games ng Clippers at kada 8 set, hindi sila pwedeng bumaba sa 4-4 record dahil hindi pa talaga naman sila secure sa top 6. Mahahabol pa sila nung nasa number 7 or number 8 based yun sa remaining games.